Mahabagin naming Diyos, maraming salamat po sa pagliligtas niyo po sa amin mula doon sa walang hanggang kapahamakan na dapat na kami ay mahuhulog at mapapahamak. Nung unang panahon, nabuhay po kami para sa aming sarili, para sa lahat ng kasiyahan ng aming katawan, sa sarili naming pag-iisip at kagustuhan. Hindi po namin nalalaman noon na kami ay patungo sa walang hanggang kapahamakan. Kaya nagpapasalamat po kami, Panginoon, sa kapangyarihan ng Ebanghelyo, sa pamamagitan ng salita ng Diyos, nalaman namin na kung hindi po kayo nahabag sa amin, kung hindi po namatay ang aming Panginoong Hesus doon sa cross at dumanak ang kanyang dugo, hindi po kami makakatanggap ng biyaya ng Diyos. Kaya ngayon, tinitipon niyo po kami bilang inyong mga anak at pamilya na iniligtas po ninyo sa pamamagitan ng banal na dugo ng inyong anak. Kahit mahina po kami at kulang pa, kahit marami pa kaming mga bagay na hindi ginagawa para sa iyo, salamat sa biyaya ng Diyos, patuloy niyo po kaming iniingatan at inaalagaan hanggang sa kami ay lumago. Panginoon, pakibigay niyo po ang salita sa amin sa umagang ito. Pakilagay po ninyo ang salita sa bibig ng inyong lingkod. Buksan niyo rin po yung puso at isipan ng bawat brothers and sister upang kami ay matuto, maunawa namin kung anong aral ang dapat naming pinamumuhay bilang mga iniligtas sa pamamagitan ng inyong salita. Kaya pakisamahan niyo po kami, samahan niyo din po si Pastor Che na nagdi-deliver ng message sa Imus at si Evangelist Jonathan sa Lapidario Church. Lahat ng mga Pilipino pastors at mga missionary sa araw na ito, si Pastor Kim Joshua sa Kailaway, pakisamahan niyo po kami sa pagdi-deliver ng inyong salita. Gabayan nawa kami ng inyong espiritu sa araw na ito. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Okay po. So, kung may Bible po kayo, buksan po ninyo sa Roma. Okay, Roma chapter 7. Okay. So beginning verse 17 hanggang verse 20. Okay. Medyo gagamit lang po ako ng projector, palitan lang ho, pero mamaya iaalis ko rin po siya. Okay, Roma chapter 7 verse 17 hanggang 20. Okay po, kung nandyan na po kayo, sundan nyo lamang po at babasahin ko sa inyo. Okay po. Roma chapter 7, verse 17 hanggang 20. Subalit ngayon, hindi na ako ang gumagawa nito, kundi ang kasalanang nananatili sa akin. Sapagat nalalaman ko na walang mabuti na nananatili sa akin, sa makatwid ay sa aking laman. Ang pagnanais ng mabuti ay nasa akin, subalit hindi ko iyon magawa. Sapagkat ang mabuti na aking nais ay hindi ko ginagawa, ngunit ang masama na hindi ko nais ay siya kong ginagawa. In verse 20, sabay-sabay po tayo, 3-1. Subalit kung ang hindi ko nais ang siya kong ginagawa, ay hindi na ako ang gumagawa nito, kundi ang kasalanang nananatili sa akin. Okay. Ito po yung salita ng Diyos. So pag-aralan po natin dito kung ano po ba yung ibig sabihin ni Pablo dito sa kanyang isinulat. Actually, mababasa po natin dito yung ilang mga salita na napakahalaga po. Sabi dito ni Pablo, subalit ngayon, hindi na akong gumagawa nito, kundi ang kasalanang nananatili sa akin. Tama po? Sapagat nalalaman ko, walang mabuting nananatili sa akin, sa makatuwid ay sa aking laman. Ang pagnanais ng mabuti ay nasa akin, subalit hindi ko iyon magawa. Ano ba yung ibig sabihin ni Pablo dito? Sinasabi ni Pablo, may kasalanang nananatili pa rin sa kanya kahit siya ay isa ng ligtas. Ito po ay ang tinatawag na sinful nature. Meron ho ba kayo nito? Kaya yung topic po natin ngayon ay napakahalaga para sa mga Kristiyano. Okay po? The power of indwelling sin.
Alam niyo po, kapag pinag-uusapan natin yung tinatawag na sinful nature, nagiging malaking problema po ito ng mga mananampalataya. Hindi lamang sa personal nilang buhay, maging sa loob din ng iglesia, ng church. Kaya, sinasabi dito ni Pablo na yung mga Kristiyano, okay, kapag dumadaan sila sa problema, hindi dahil sa personal nilang problema, kundi because of the sinful nature. Kasi sinabi ni Pablo, mayroon pang kasalanang nananatili sa akin. Sa inyo, meron ba? 2 beses niyang binanggit sa Romans chapter 7, verse 17 and verse 20. Sabi niya, hindi na ako ang gumagawa nito, kundi ang kasalanang nananatili sa akin. Bakit sinasabi ni Pablo na may kasalanang nananatili sa kanya? Alam niyo po, ito yung pinakamalaking struggle ng maraming born-again believer. Tama po? Yung sinful nature. Dalawa po kasi yan, dalawa po yung sin, hindi ba? Yung tinatawag na sin of the sinner, tsaka sin of born again believer. Tama po? Magkaiba ito, hindi ba? Sin of the sinner at saka sin of the born again believer, magkaiba yan. Magkaparehas ba yan? Kahit na ligtas na tayo, sabi ni Pablo, meron pa rin kasalanang nananatili sa akin. Ang inalis ng Panginoon sa atin, yung judgment sa sin. Tama po? Yung kahatulan para sa kasalanan ay inalis. Kaya kahit tayo iligtas na, sometimes meron tayong meron tayong sin, meron tayong disobedience, meron tayong problema sa personal nating Christian life, minsan sa church. Meron ho bang ganon? Maging si Pablo, sinabi niya, subalit kung hindi ko nais ang siya kong ginagawa, ay hindi na ako ang gumagawa nito, kundi ang kasalanang nananatili sa akin. Yung sinabi niya, may kasalanang nananatili sa akin, sa aking katawan. This is your sinful nature. Kaya yung topic natin ngayon ay yung kapangyarihan ng kasalanang nananatili sa iyo. Alam niyo po, yung kasalanan ay laging problema sa pagitan ng Diyos at ng tao. Yung kasalanan din, lagi nagiging problema sa pagitan ng magulang at ng anak. Tama po? At minsan yung kasalanan ay nagiging problema sa pagitan ng church at ng mga brothers and sisters. Kaya minsan, dahil dito, nagkakaroon ng problema sa ating Christian life. Kasi kahit na anong gawin natin, ika nga yung sin ay built-in sa ating body, sa ating physical body. Hindi po yan mawawala hanggat hindi tayo pinapalitan ng bagong katawan. Kaya, ano ba yung nagiging resulta nito kapag ang isang mananampalataya ay nabubuhay sa tinatawag na worldly or sinful nature kapag nabubuhay ang isang Kristiyano? Actually, si Adan at si Eva, nang sila ay nag-commit ng kasalanan laban sa Diyos, nagsimula yung battle sa pagitan ng tao at ng Diyos. At dahil doon, sa pagkakasala ni Adan at ni Eva, tinanggal sa kanila yung blessing sa Garden of Eden. Naglakbay sila, pinalaya sila sa Garden of Eden. Naghintay sila ng pangako ng Diyos for 1,000 years. Sa panahon ni Noah, nang ang mga tao ay tumalikod sa kanilang conscience dahil wala pang law, hindi pa ibinigay yung 10 Commandments, because of sin,
So ang ginawa ng Panginoon, nagpadala ng judgment through the flood. Sa panahon ng Sodom and Gomorrah, dahil ang mga tao din ay nag-commit ng kasalanan laban sa Diyos, pinaulanan din sila ng apoy at asupre. So nang ang mga Israelita, hindi rin sila sumunod sa pangako nila sa Panginoon, binigay sa kanila yung blessings. Sabi ng Panginoon, kung kayo ay susunod, kayo ay pagpapalain, subalit kung kayo ay hindi susunod, kayo ay susumpain. This is a condition. Sa una, sila ay lumakad sa pangako ng Diyos, pero sa pagdating ng panahon, sila ay tumalikod. Yung pangako ng Diyos na pagpapala sa kanilang physical ay binawi, inalis. Tumanggap sila ng matinding pagdurusa, tumanggap sila ng matinding pagtutuwid galing sa Diyos. At yung kalayaan nila sa pagsamba sa panahon panahon ni King Nebuchadnezzar ng Babylonian Empire, yung templo ay hinayaang mawasak at sila ay naging captives for 70 years. Bakit po? Because of their sin. Dahil sa kanilang pagsuway. Nang naglakbay po sila sa ilang, dahil sa hindi nila pananampalataya, ano po ang sabi doon? Yung 40 days ay naging 40 years. Nabasa niyo ho ba yon sa Biblia? Yung pangako sa kanila para makapasok sa promised land ay forfeited. Kaya sinabi ng Panginoon, 20 years old pababa sa inyo ang makakapasok, pero 20 years old pataas ay mamamatay sa ilang. Yung first generation, hindi nakapasok sa land of promise, maliban kay Josue at kay Caleb. Kinuha ng Diyos yung mga blessings na ibinigay sa kanila at sila ay ikinala sa iba't ibang panig ng mundo. For almost 2,000 years, yun yung kanilang pagdurusa. What about the church? What about the born-again believer? Paano naman tayo bilang isang iglesia? Kapag tayo ay gumagawa o hindi sumusunod, meron din ba tayong consequence? So, mahalagang ma-recognize natin na kahit tayo ay ligtas na, pero yung kapangyarihan ng sinful nature sa ating pagkatao, sa ating katawan bilang mananampalataya ay pwede pa rin siyang kumilos at gumawa. Kasi, hindi ba, minsan meron tayong nagagawang mali. Naintindihan niyo po? Hindi natin pwedeng underestimate yung kapangyarihan ng sinful nature. Bagamat yung kaligtasan mo ay mananatili, subalit yung kapangyarihan ng sinful nature, sisirain yung buhay Kristiyano mo, yung Christian life. At magkakaroon din niya ng problema sa iyong personal na relasyon sa Diyos, even sa church. Kapag sa loob ng church ang mga mananampalataya ay hindi rin sumusunod at hindi nagkakaisa at may kasalanan, hindi rin nagiging maganda at malakas yung isang iglesia. Kasi yan talaga yung plano ng dyablo. Gusto niya ang church hindi mabuhay ayon sa pananampalatayang ito. So, kaya doon po sa 1 Peter chapter 2 verse 11, sinabi po ni Pedro, mga minamahal, ipinapakiusap ko sa inyo bilang mga dayuhan na ipinatapon na kayo'y umiwas sa mga pagnanasa ng laman na nakikipaglaban sa kaluluwa. Yung pagnanasa ng laman na nakikipaglaban sa ating espiritu, sa ating kaluluwa. Kasi hindi ba, nung na-born again tayo, meron na tayong dalawang pagkatao. Meron na tayong espiritu sa ating katawan na buhay. Meron pa rin tayong physical na aspect o na aspeto o yung laman na tinatawag. Kaya ang dalawang ito ay laging naglalaban, nagbabanggaan sa ating panloob na pagkatao. Kaya sabi po ni Pedro, umiwas kayo sa pagnanasa ng laman na nakikipaglaban saan? Nakikipaglaban sa kaluluwa. Okay? Alam niyo po, yung mga Israelita, nang sila po ay sumuway at hindi sumunod sa salita ng Diyos,
Sabi po sa Jeremiah chapter 5 verse 21, ano po ang naging dahilan? Sabi po, ang inyong mga kasamaan ang nagpalayo ng mga ito at ang inyong mga kasalanan ang nagsipigil ng kabutihan para sa inyo. So, dahil sa kanilang hindi pagsunod sa salita ng Diyos, pinigil ng Diyos yung kabutihan para sa kanila. Hindi nila natanggap yung blessings dahil sa kanilang paglayo at hindi pagsunod. Kaya sabi po, hindi lang yon sa awit 107 verse 17, sabi po, mga mangmang dahil sa daan ng kanilang mga kasalanan, dahil sa kanilang mga kasamaan ay nagdadanas ng kahirapan. Kaya yung mga Israelita, nung hindi sila sumunod, nagdanas sila ng kahirapan. Nagdusa sila for 2,000 years. Yan ang sinasabi ng Biblia dahil sabi po, yung Diyos ay banal at matuwid. Once na yung kabanalan at katuwiran ng Diyos ay nagiging problema ng isang Kristiyano because of sin, ito ay poproteksyonan ng Diyos. Bakit po? Nung naligtas tayo, ibinigay sa atin yung katuwiran at kabanalan ng Diyos. Ginawa tayong banal. Ginawa tayong matuwid sa pamamagitan ng ating Panginoon. Nilinis na tayo. Ngayon, kung tayo ay babalik sa dati nating kalagayan o hindi tayo susunod, yung kabanalang ito at katuwiran ng Diyos ay magiging problema sa ating panloob na pagkatao. Magiging struggle po ninyo yon bilang mga totoong ligtas na mananampalataya. Kaya yung mga kabataan, struggle sila sa impluensya ng sanlibutang ito. Tama po? Kahit ligtas na. Bakit po? Because of sinful nature. Kaya sabi po, yung mga Israelita, dahil sa kanilang pagsuway, pinigil ng Diyos yung kabutihan, nagdana sila ng problema at kahirapan. Kaya sa Galatians chapter 5, verse 16 and 17, sabi po, subalit sinasabi ko, lumakad kayo ayon sa Espiritu, huwag ninyong bigyang kasiyahan ang mga pagnanasa ng laman. Galatians 5:17, sapagkat ang laman ay nagnanasa laban sa Espiritu, at ang Espiritu ay laban sa laman. Sapagkat ang mga ito ay laban sa isa't isa, upang hindi ninyo magawa ang mga bagay na nais ninyong gawin. Sabi po ni Pablo, lumakad kayo ayon sa Espiritu, huwag bigyang kasiyahan ang pagnanasa ng laman. Sapagkat ang laman ay nagnanasa laban sa Espiritu. Yung Espiritu rito ay capital letter. This is the Spirit of God. At ang Espiritu ay laban sa laman. Kailanman hindi po ito magkakaroon ng pagkakaisa. Kailanman hindi po yan magkakasundo. Tama po? Kailanman yung laman at Espiritu ay hindi magkakaisa. Lagi itong magkasalungat. Subalit kung hindi tayo ligtas, nabubuhay ang mga taong hindi ligtas sa makasanlibutan at sa laman. Kaya walang problema sa kanila. Kahit mabuhay sila sa kasalanan, magpatuloy sila sa kanilang kalagayan, walang problema sa kanila sapagkat walang espiritong laban sa kanilang panloob na pagkatao. Pero once na naborn again na tayo, ipinanganak na tayo sa espiritual na kapanganakan, magsisimula na yung battle sa ating panloob na pagkatao. Kaya sabi ni Pablo, huwag na kayong lumakad sa pagnanasa ng laman. Lumakad kayo sa pagnanasa ng Espiritu. Ano yung ninanasa ng Diyos para sa atin? Yun ang dapat nating lalakaran. Kahit sino, kahit pastor, evangelist man, kahit sino, pwedeng gumawa yung kapangyarihan ng sinful natures sa tao. Kahit sino. Kung hindi mo makikita yung kaibahan nito sa buhay Kristiyano mo, maaari, baka hindi mo alam, ikaw ay lumalakad dito. Di ba? Kaya nga, si Pablo, sinabi niya, sapagkat ang laman ay nagnanasa laban sa Espiritu. Laban sa Espiritu ng Diyos. Laban sa Diyos. Yun ang ibig sabihin. Kaya nga sinasabi ron, kailanman, yung laman ay hindi pwedeng magbigay ng luwalhati sa Diyos. Di ba? Kaya nga di ba, minsan, sa church, nagiging problema natin pagka ang isang Kristiyano ay bata pa sa buhay Kristiyano. Minsan may mga naligtas na pag nabubuhay sila, para silang nabubuhay ng mga makasanlibutan pa. Pag tinitignan mo sila. Pero mga ligtas sila.
Bakit po? Kung minsan mas malakas yung kapangyarihan ng sinful nature kaysa yung paghatak ng espiritu o yung kapangyarihan ng salita ng Diyos para mabuhay tayo sa katuwiran ng Diyos. Halimbawa, pagbabasa ng Biblia, pananalangin, paglilingkod sa church, lagi niyo ba itong ginagawa? Kung hindi niyo po ito ginagawa kahit isang beses lang, sometimes nagiging problema natin, lalo kung sanay na kayo pagising sa umaga, mananalangin. Tama po? Magbabasa. So, paggising pa lang natin, meron na tayong pakikipaglaban. Tama po? Sabi ni Pablo, sabi po niya, sapagkat ang laman ay nagnanasa laban sa Espiritu. Kaya doon po sa Romans chapter 8 verse 7, sabi po, sapagkat ang kaisipan ng laman ay pagkapuot laban sa Diyos. Sapagkat hindi ito nagpapasakop sa kautusan ng Diyos ni hindi nga maaari. Alam niyo po, sabi po dito ni Pablo, ang kaisipan ng laman ay laban sa Diyos. Sa English version, ginamit yung enmity, yung pagkapuot sa Diyos, enmity to God. Magkaiba yung enmity at saka yung enemies. Tama po. Yung pagkapuot sa Diyos, kailanman wala pong reconciliation because still the sin ay laging laban sa Diyos. Pero yung enemies of God, pwedeng may reconciliation. Dati tayo ay kaaway ng Diyos, tama po? Dati tayo ay kaaway ng Diyos. Pero because of Christ, through the Jesus Christ, nagkaroon tayo ng reconciliation sa Diyos. Sa pamamagitan ni Jesus, nagkaroon tayo ng pakikipagkasundo sa Diyos. Kaya dati tayong kaaway, subalit nang tayo ay naligtas, ibinibilang niya tayo bilang kanyang anak. But before, sabi ng Biblia, dati tayo ay kaaway ng Diyos. Sabi po doon sa Romans chapter 1 verse 18. Nakasulat po doon. Romans chapter 1 verse 18. Sabi po dito, sapagkat ang puot ng Diyos ay nahayag mula sa langit, laban sa lahat ng kalikuan at kasamaan ng mga tao, na sa pamamagitan ng kanilang kasamaan ay pinipigil ang katotohanan. Sabi po, sapagkat ang puot ng Diyos ay nahayag mula sa langit, laban sa lahat ng kalikuan at kasamaan ng mga tao. Yun po yung sinabi ng Biblia. Yung puot ng Diyos because of sin. Tama po? Ang Diyos ay napupuot sa sin. Subalit sa mga kasalanan, ang Diyos ay nahahabag. Kaya tayo, bago tayo nagkaroon ng panunumbalik sa Diyos, natanggap natin yung habag ng Diyos. Sa pamamagitan ni Jesucristo, nagkaroon tayo ng reconciliation sa Diyos na tayo ay dati kaaway ng Diyos. Dati gumagawa tayo ng mga bagay na laban sa Diyos, na ayaw ng Diyos. Dati tayo nabubuhay sa ganito. Subalit, nang tayo po ay tumanggap ng biyaya at habag, nagkaroon tayo ng pakikipagkasundo sa Diyos sa pamamagitan ng ating Panginoon. Kaya nga, si Abraham tinawag ng Diyos na kaibigan ng Diyos. Bakit po? Si Abraham ay naging malapit sa Diyos. Tayo rin, nang tayo po ay naging anak ng Diyos, nang tayo po ay nagkaroon ng pakikipagkasundo sa Diyos sa pamamagitan ni Kristo, tayo rin po ay naging malapit sa Diyos. Kung tayo po ay mas malapit sa Diyos, mas malapit sa salita ng Diyos, tayo ay papalayo sa mga bagay na impluwensya ng sanlibutan ito. Kaya hindi natin dapat i-underestimate yung tinatawag na sinful nature. Kaya yung mga Kristiyano minsan, kahit born again na, may problema pa rin sa loob ng church. Tama po? Kung wala ng sinful nature, wala na tayong problema. Peace na lang lagi. Di ba? Lagi na lang maganda yung samahan. Kaya sabi po dito ni Pablo, yung kasalanang nananatili sa akin, sabi niya, nalaman niya, na-discover niya na kahit siya ay sinang nangangaral, andoon pa rin yung sinful nature sa kanyang katawan. Gumagawa pa rin. Okay po? So, yung enemies of God ay kung paano ito idinil ng Diyos through the blood of Jesus.
Dati tayo'y kaaway ng Diyos. Sa Romans chapter 5 verse 10, sabi po, sapagkat noong tayo ay mga kaaway, Romans chapter 5 verse 10, sapagkat kung noong ngang tayo'y mga kaaway, ay ipinapagkasundo tayo sa Diyos sa pamamagitan ng kamatayan ng kanyang anak. Sabi po, noong tayo'y mga kaaway ay pinakipagkasundo tayo sa Diyos. Noong tayo'y mga kaaway, iyon ang ibig sabihin. Noong hindi pa tayo ligtas, noong hindi pa tayo born again, kaaway tayo ng Diyos. We are the enemies of God. Dahil lumalakad tayo ng salungat sa Diyos, lumalakad tayo ng salungat sa kalooban ng Diyos. Yan sabi po ni Pablo, nung tayo'y mga kaaway ay pinakipagkasundo tayo sa Diyos sa pamamagitan ng ano? Sa pamamagitan ng kamatayan ng kanyang anak. Ito po yung redemption law, yung pagtubos. Kaya sinabi ng Biblia, kung walang pagdanak ng dugo, walang kapatawaran ng ating mga kasalanan. So dahil sa kamatayan ni Kristo, tayong dating kaaway ng Diyos ay nagkaroon ng pakikipagkasundo sa Diyos. Kaya ang sabi po rito, lalo ngayong ipinagkasundo na ay maliligtas tayo sa pamamagitan ng kanyang buhay. In verse 11, hindi lamang gayon. Romans chapter 5 verse 11, kung di tayo'y nagagalak rin sa Diyos sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo, na sa pamamagitan niya ay tinamu natin ngayon ang pakikipagkasundo. Alam niyo po, napakahalaga ng talatang iyan. Hindi ba? Dati, yung lakad natin ay salungat sa kalooban ng Diyos. Pero, dahil sa ginawa ng ating Panginoon, tayo ay tumanggap ng biyaya, ng habag. Kaya tayong lahat ngayon ay nabubuhay sa ilalim ng biyaya at habag ng Diyos sa loob ng iglesia, ng church. Yung bawat isa sa atin, kahit nabubuhay na tayo sa ganitong kalagayan, subalit yung kapangyarihan ng sinful nature ay gumagawa pa rin sa atin. Okay? Kaya sabi po doon sa Ecclesiastes chapter 7 verse 20, tunay na walang matuwid sa lupa na gumagawa ng mabuti na hindi nagkakasala. Mangangaral, Kabanatang 7, talatang 20, tunay na walang matuwid sa lupa na gumagawa ng mabuti na hindi nagkakasala. Alam niyo po, sabi po rito, kahit tayo ay naging matuwid sa paningin ng Diyos at ginawang banal, meron pa rin tayong sometimes meron pa rin tayong sin. Meron pa rin tayong disobedience. Naintindihan niyo po? Lagi ba kayo sumusunod? Lagi ba kayong naglilingkod sa Panginoon? Lagi ba? Lagi ba tayong gusto manalangin at magbasa ng Biblia? Lagi ba natin ito ginagawa? Masunurin ba tayo lagi? Kailanman hindi ba tayo sumusuway? Sometimes, di ba? Meron tayong ganitong pagkatao o karakter. Kahit tayo ay mga ligtas na. Kaya nga, lagi tayong pinapaalalahanan ng salita ng Diyos. Lagi tayong nakikinig ng mensahe ng salita ng Diyos para tayo sanayin, turuan, hubugin, sawayin. In 2 Peter o 2 Timothy chapter 3, verse 15, ang salita ng Diyos ay nagagamit sa pagtuturo, pagsaway, pagtutuwid, at pagsasanay. Kasi kung wala ng sinful nature, wala na tayong problema ngayon, di ba? Lahat tayo mabait na. Lahat tayo may peace, peaceful sa isa't isa. So walang problema yung church. Dahil wala nang kumikilos na ibang espiritu, okay na ang lahat. Pero dahil nandito pa tayo sa katawang ito, nakikipaglaban tayo sa kalagayan ng ating laman. Okay? Kaya sabi po dito, dahil ang mga Israelita nang sila ay hindi sumunod, naging kaaway sila ng Diyos. Nang lumaban sila sa Panginoon, sa salita ng Diyos, tinanggal ng Diyos yung pagpapala sa kanila. Yung blessings na ibinigay sa kanila physically, yung ibinigay sa kanilang magandang bansa, ibinigay sa kanilang magandang buhay, binawi ng Diyos. Bakit po? Dahil sa kanilang pagsuway.
Yung kapayapaan sa kanila ay inalis. Pinasakop sila sa iba't ibang panig ng mga bansa. Ginawa silang alipin. Ano po ang dahilan? Dahil sa kanilang hindi pagsunod o pagsuway. Sin, ang problema nila. Nabasa niyo ba sa Bible? Yung history? Kaya, meron 3 bagay na na-discover si Paul kung saan ang kasalanan ay gumagawa. Okay? Una, sinasabi po doon sa Genesis chapter 6 verse 5, nakita ng Panginoon na napakasama na ng tao sa lupa at ang bawat haka ng mga pag-iisip ng kanyang puso ay palagi na lamang masama. Una, sa Genesis, na-discover ang kasalanan ay nagmumula. Saan po? Sabi rito, ang kanyang puso ay palagi na lamang masama. At pagdating sa Jeremiah chapter 17 verse 9, sinabi ni Jeremiah, ang puso ay mandaraya kaysa lahat ng bagay. Lubang napakasama. Sino ang makakaunawa nito? Yung puso. Sabi ng Panginoon sa Jeremiah chapter 17 verse 10, akong Panginoon ay sumisiyasat ng pag-iisip at sumusubok ng puso upang ibigay sa lahat ng ayon sa kanilang mga lakad, ayon sa bunga ng kanyang mga gawa. Kumusta po yung inyong puso sa Panginoon? Mainit pa ba? O malamig na? O malapit ng matulog? Alam niyo po, ang problema ng mga Kristiyano, baligtad pag hindi po kayo mainit sa salita ng Diyos. Kapag matagal na po kayong ligtas, habang tumatagal, ang puso po ninyo ay lumalamig sa Panginoon. Nawawala yung gana maglingkod, magbasa, manalangin, nawawala po yan. Lalo kung mas malakas na yung impluensya sa inyo ng sanlibutan. Wala na kayong nararamdamang kagalakan para mag-spend pa ng time, mag-sacrifice, gumawa ng maraming bagay para sa Diyos. Habang tumatagal, because of sinful nature and sometimes because of struggles, trials, persecution, problem na na-encounter, yung puso ay unti-unti nanlalamig sa Panginoon. Habang tumatagal, kapag hindi niyo po napansin yon, kung hindi niyo po napapansin yon, ang puso unti-unting tumitigas sa salita ng Diyos. Una, pagbago pa lang, teachable. Pero habang tumatagal, nawawala yung pagiging teachable. Kasi, dahil sa maraming bagay na naka-expose tayo, hindi ba? Kung hindi kayo mag-aalaga sa inyong puso sa salita ng Diyos, doon po kayo pupunta. Kaya, sabi nga sa awit, yung mga tao na nauna na hindi ligtas, sabi nila, walang Diyos, sinasabi ng pusong hangal. Yung mga tao hindi ligtas, sinasabi nila walang Diyos kasi hindi nila alam na sila ay nasa ilalim ng kahatulan ng Diyos. Kaya sabi po sa Proverbs chapter 28 verse 26, siyang nagtitiwala sa kanyang sariling puso ay hangal, ngunit maliligtas ang lumalakad na may katalinuhan. Yung puso. Mahalaga po. Kaya sabi po, yung puso, kahit nandito pa sa ating katawan, nakasulat pa rin yung sinful nature. Ang ibig sabihin, kahit ligtas na tayo, meron pa rin tayong desire o pagnanais sa mga bagay sa sanlibutan. Meron po ba kayong ganon? Hindi na ba kayo nagnanais ng mga bagay sa sanlibutan na laban sa Diyos? Sometimes, meron tayong ganong bagay at pagkatao. Lalo na kung tayo ay nadideceive. Tama po? Kapag tayo ay nadideceive ng kaaway, sa panahon na tayo ay mahina, doon, minsan tayo ay bumabagsak yung puso natin para sa Diyos. Di ba? Natatalo. Kaya sabi po doon sa Proverbs, kapag mag-ilo siya magsalita, huwag mo siyang paniwalaan, sapagkat sa kanyang puso ay may 7 karumal-dumal. Walang kapangyarihan yung kasalanan sa atin, subalit pwede pa rin itong magamit ng kaaway para sirain yung ating buhay. Kristiyano, tama po? Walang kapangyarihan yung kasalanan para dalhin tayo sa impyerno kung ligtas ka na, pag born again ka na. Kaya yan, magkaiba yung pag-deal dyan ng Diyos. Sa sin of the sinner, i-deal ng Diyos yung kasalanan sa araw ng paghuhukom, sa tinatawag na white throne judgment. Yun ay para sa mga hindi ligtas.
Dahil nabubuhay sila sa kasalanan. Pero yung sin of the born-again believer, dalawang bagay yung pagdil ng Diyos. Una, sa discipline. Tama po, meron ba sa Hebreos chapter 12? Verse 5. Dinidisiplina tayo ng Panginoon sapagat tayo ay kanyang minamahal. Itinuturing tayong anak. Bakit may salitang disiplina? Because of disobedience. At yung salitang disiplina ay may kaugnayan sa magulang at sa anak. Yun po yung ginagawa ng Diyos. At hindi lang yon, yung pangalawa, sa araw ng pagsusulit ng mga Kristiyano, ng mga born-again believer. Nakasulat sa 2 Corinthians chapter 5, verse 10. Tama po? Na tayong lahat ay tatayo upang magsulit. Tama po ba? Hello, nandiyan po kayo? Yan po ay isang seryosong bagay sa loob ng church kung minsan. Because of sin, sometimes, sinahati niya yung fellowship. Sinisira niya yung magandang fellowship. Sinisira niya yung magandang fellowship sa loob ng church. Because of sin. Kaya kung hindi tayo aware sa ganitong bagay, nagiging instrumento tayo ng kaaway. Ayaw niyang magkaisa ang mga born-again believer. Ayaw niya magkaisa ang mga mananampalataya. Ayaw ng diablo yan. Siya ang accuser. Kaya sabi po ng Hebreo chapter 3, verse 12, mga kapatid, mag-ingat kayo na walang sino man sa inyo ang may pusong masama at walang pananampalataya na naglalayo sa Diyos. Mag-ingat kayo. Hebreo chapter 3, verse 12, mag-ingat tayo. Kasi yung puso natin, maaring minsan lumayo sa Diyos. Minsan yung puso natin, pag nanlamig sa Panginoon, maaari itong lumayo sa Diyos. Kaya, ako po simula nung naligtas, simula po nung nagbasa ako ng Biblia, dalawang bagay yung tinandaan ko sa aking sarili. Una, hindi dapat mawala yung pag-aalaga ko sa aking sarili dito sa salita ng Diyos. Dapat laging finifeed yung sarili sa pagbabasa ng words of God at pakikinig. Kasi once na ikaw ay humina, naging mahinang Kristiyano, papasok na yung maraming temptation. Pangalawa is prayer. Hindi dapat mawawala yung panalangin every day, every hour, every minute. Kapag mahina yung dalawang bagay na ito, darating sa iyo yung malakas na temptation. Pagtawag sa iyo ng sanlibutan. Kasi bakit po? Tayo po ay inihiwalay na ng Diyos. Ang ibig sabihin ng sanctification, God separates you from the worldly life. Inihiwalay tayo, nilinis tayo ng dugo ng Panginoon. Bagamat pwede pa tayong mabuhay bilang isang makasalanan o sinful life, subalit hindi tayo kayang dalhin ito sa kahatulan ng Diyos. Kaya tayong dalhin ito sa pagtutuwid at pagdidisiplina ng Diyos. Kaya sinasabi po na mag-ingat kayo na walang sino man sa inyo ang may pusong masama at walang pananampalataya na naglalayo sa buhay ng Diyos. Actually, laging ang diablo naghihintay ng pagkakataon sa atin. Hindi ba? Binabantayan tayo lagi ng diablo para siyang leon. Yung church, yung iglesia. Kapag ipinangaral yung totoong ebanghelyo, yung totoong gospel, yung truth, kapag ipinangaral sa atin, napakalakas ng battle sa pagitan ng kapangyarihan ng sanlibutan at sa katotohanan. Kung nasa atin yung katotohanan, lagi tayong mayroong pakikipaglaban sa sanlibutang ito. Kasi hindi po gusto ng sanlibutan yung katotohanan. Tama po? Kaya sabi po doon sa Romans chapter 1 verse 24, sabi po ni Pablo, kaya dahil sa mga pagnanasa ng kanilang mga puso, inayaan sila ng Diyos sa karumihan upang lapastanganin ang kanilang mga katawan sa kanilang sarili. Dahil sa pagnanasa ng kanilang puso, inayaan sila ng Diyos sa karumihan. Yung ninasa ng kanilang puso ay hindi para maluwalhati ang Diyos. Ninasa ng kanilang puso ay laging salungat sa kalooban, kabanalan at katwiran ng Diyos. Lalo na po yung mga lesbian sa ating panahon, di ba?
Ayaw nilang nasain yung kalooban ng Diyos. So dahil gusto nilang palitan yung kanilang identity, hinayaan sila ng Diyos dahil yung puso nila ay dito nagnanasa. Kaya yung mga Israelita, dahil ninasa nila yung pagsuway sa Diyos, hindi sila mapigil, hinayaan sila ng Diyos. Kaya hanggang sa pumunta sila saan? Sa pagdidisiplina, hanggang ikalat sila ng Panginoon sa iba't ibang panig ng mundo for 2,000 years dahil sa pagnanais nilang iwan yung pangako ng Diyos. Yung church maaring ganon mangyari. Kaya sabi po, hinahayaan sila ng Diyos. Ngayon, paano tayo makakaligtas dito? Actually, sabi po doon sa Ezekiel chapter 36 verse 26, sabi po, bibigyan ko kayo ng bagong puso. Lalagyan ko kayo ng bagong espiritu sa loob ninyo. Aking aalisin ang batong puso sa inyong laman at aking bibigyan kayo ng pusong laman. Aking ilalagay ang aking espiritu sa loob ninyo, palalakarin ko kayo ng ayon sa aking mga tuntunin at magiging maingat kayo sa pagsunod sa aking mga batas. Kaya yung lahat ng mga na-born again, sa pamamagitan ng kapangyarihan ng ebanghelyo ng salita ng Diyos, binigyan sila ng bagong puso. Sabi sa Ezekiel, bibigyan ko kayo ng bagong puso. Lalagyan ko ng espiritu sa loob nyo. Aking aalisin ang batong puso sa inyong laman. Meron ho bang batong puso? May pusong bato ho ba? Ang ibig sabihin ng pusong bato, yan po ay unteachable. Hindi po yan masunurin. Yung pusong bato, hindi po yan sumusunod. Kasi matigas talaga yung kanilang ulo at puso. Lalo na yung mga non-born again, hindi sila kayang sumunod. Pero yung mga born again believer, nang sila ay naligtas, binigyan sila ng bagong puso. Binago ng Diyos yung dati nilang pagkatao. Yung dati nilang masuwaying puso, batong puso, ay ginawang pusong laman. Ang ibig sabihin, naging masunurin, teachable yung kanilang heart sa salita ng Diyos. Kaya kung ganun yung kanilang puso, na-experience nila yung biyaya ng Diyos everyday. Kaya sabi po, aking ilalagay ang aking espiritu sa loob ninyo, palalakarin ko kayo ng ayon sa aking mga tuntunin. Pero nung una, sabi ng Biblia, yung pusong ito ay sabi ni Jeremiah chapter 17 verse 9, ang pusong ito ay mandaraya. Deceiver. Kaya nakasulat din sa Mark chapter 7, yung puso natin ay pinanggagalingan ng maraming kasalanan na lumalabas sa ating mga bibig. Mababasa nyo po sa Mark chapter 7, nakasulat doon. Kaya nung hindi pa tayo born again, ang kalagayan ng ating puso ay tinatawag na pusong bato. Mahirap pasunurin at turuan. Yan po ay pusong bato. Pero yung mga pusong na born again, sabi po, binigyan sila ng pusong laman, kaya yung laman ay malambot, heart, is very soft. It is very easy turuan at madaling sumunod. Nung mga hindi pa tayo ligtas, matigas talaga ulo natin, di ba? Madali ba kayong sumama? Madali ba kayong naniwala? Yung iba nga, 5 Bible seminar na, di pa naliligtas. Dahil matigas talaga yung puso. O yung isang sister, nag-testimony siya, bago ako naligtas, 5 times ako sa Bible seminar. Kung ganon, talagang matigas yung puso niya, di ba? Paulit-ulit yung judgment, paulit-ulit yung gospel, paulit-ulit yung paalala, 5 times. Di ba? Sa mga non-born again, madali lang yung salvation. Pag sinabi mo tanggapin mo si Kristo, tapos na yon, okay na. Aminin mo lang makasalanan ka, tapos tanggapin mo si Kristo, tapos na yon. Definition nila, ligtas ka na. Sa atin, Bible seminar, 5 araw, 2 hours per day. 5 araw nang nakikinig, hindi pa naligtas. Samantalang, sa mga non-born again na churches, siguro 30 minutes lang, Romans Road lang, simple lang yan, aminin mo makasalanan ka, tanggapin mo si Kristo, tapos na. Sa atin, 5 araw na pinangaral yung ebanghelyo, sinundo mo na, pinakain mo na, tinuruan mo na, hindi pa rin maligtas. Dahil yung puso nila ay pusong bato. Kaya mahirap basagin yon ng salita. Kailangan words of God. Tama po? Kayo po, ang puso nyo ba, bato pa rin hanggang ngayon? O anong klaseng bato? Pag na-born again tayo,
Yung puso natin dapat ay soft. Lalo na dito sa words of God. Kasi kapag hindi ganon, yung biyaya at yung blessings ng Panginoon, hindi natin matanggap. Ayaw pumasok sa loob ng ating puso, sa ating espiritu. Bakit po? Kasi yung ating puso ay bato, sarado. Ayaw tumanggap ng pagtuturo. Yan sabi po ni Ezekiel, dapat bigyan tayo ng bagong puso. May bagong puso na ho ba kayo? Meron na po? Baka luma na ngayon, Alam niyo po, habang tumatagal tayo sa church, bilang mga Kristiyano, habang tumatagal, tumitindi rin yung mga trials, pagsubok, temptation, galing sa sinful nature. Kasi ganito ang dyablo, everyday nakikiusap siya na, please, bumalik ka sa akin. Bumalik ka sa dati mong pagkatao, bumalik ka dating kasama tayo, dati tayong kakampi mo ako, dating ikaw ay gumagawa para sa akin. Ganyan yung dyablo, everyday nakikiusap siya na tayo ay bumalik sa dating ginagawa natin para sa kanya. Everyday. Pagising mo pa lang sa umaga, may temptation na, magbabasa ba ako? Hindi. Mananalangin ba ako? Hindi. Pag nanalangin ka ng Biblia, ang dyablo naman ay galit sa'yo. Pag nagbasa ka ng Bible sa umaga, ang dyablo naman ay galit na rin sa'yo. Tama po? Pero ang Diyos nagagalak sa atin. Kapag tayo sumusunod, ang dyablo ay nagagalit. Pag tayo ay sumusunod, ang dyablo ay nagagalit, subalit ang Diyos ay nagagalak. Tama po? Kapag hindi tayo sumusunod, ang dyablo ay nagagalak, pero ang Diyos ay hindi nagagalak. Kaya yung puso ay napakahalaga. Pangalawa, na-discover ni Paul yung sin ay nananatili pa rin saan? In the human mind. Sabi niya, palibhas ay hindi nila minabuting kilalanin ng Diyos. Hinayaan sila ng Diyos sa isang mahalin na pag-iisip upang gawin ang mga bagay na hindi nararapat. Nakapag-isip na ho ba kayo ng hindi maganda sa tao, sa kapwa? Pastor, kailanman hindi ako nag-isip ng hindi tama sa kapwa. Kahit sa brothers and sister, lagi maganda ang pag-iisip ko para sa kanya eh. Talaga? Grabe. Napakabuti mo naman, napakabait mo. Talagang selyado yung mind mo, hindi pwedeng mapasok ng negative thoughts. Wala pong ganon. Every day sa ating mind, laging may temptation. Tama po? Sometimes yung mind natin naghihinala ng hindi naman dapat. Tama po? Maging sa church. Minsan yung mind natin, pag ginagamit ng dyablo, nagiging mali yung interpretation natin sa church, sa mga brothers and sisters. Hindi tayo nakikipag-confide na, ay, buti siya, ang sipag niya, tularan ko siya, ganon din ako. Hindi tayo ganon mag-isip. Ang iniisip natin minsan, pag siya ay effective, masipag, minsan maaaring isipin natin, hayaan mo na, sila na lang. Pero hindi ganon ang church, mga brothers and sisters. Kung titignan po ninyo, yung church ay binuo ng Panginoon sa isang isipan. Tama po? Kahit magkakaiba tayo ng karakter, pagkatao, upbringing, educational attainment, kahit na anong pagkakaiba natin, pagdating sa church, dapat unity, buo tayo. Kasi kailanman sa secular organization, kailanman hindi magkakaroon ng tunay na unity. Bakit po? Halimbawa, sa umpisa maganda yung samahan. Pag dumami na yung profit ng isang organization, naghahati-hati na. Pero sa church, hindi po. Dapat, ang tunay ng merong unity ay sa loob ng church. Bakit po? Sinasabi ng Biblia, tayo ay may isang espiritu, mayroon tayong isang Panginoon, mayroon tayong isang Savior, mayroon tayong isang bautismo, mayroon tayong isang kaligtasan, mayroon tayong isang Ama sa langit. Hindi ho pwedeng hindi isang isipan at hindi magkaroon ng unity. Sa labas lang po yun ng church, pwedeng walang unity, pero sa loob, because of the one Spirit. Tama po? Kaya sabi po dito ni Pablo, na-discover niya na sapagkat ang kaisipan ng laman ay pagkapuot laban sa Diyos. Sapagkat hindi ito nagpapasakop sa kautusan ng Diyos, hindi nga maaari. Yung kaisipan ng laman, laging laban sa Diyos.
This is the enmity of God. No? Laging laban. Kaya pagka yung Romans chapter 8 ay isinulat para sa Christian living, Christian life, kasama yung buhay, namumuhay na kasama ng Espiritu ng Diyos ang mga Kristiyano. Kaya sabi ni Pablo, yung kaisipan ng laman ay pagkapuot laban sa Diyos. Hindi ito nagpapasakop sa kautusan ng Diyos. Hindi nga maaari. Kaya kung tayo ay nabubuhay sa laman, kung tayo ay nabubuhay pa sa sanlibutan, kung tayo ay na-impluensya ng sanlibutan, sabi po ni Pablo, iyang kapangyarihan ng laman ay hindi nagpapasakop sa Diyos. Lagi siyang laban sa kalooban ng Diyos. Kaya sabi po dito sa 1 Peter chapter 1 verse 13, kaya't ihanda ninyo sa gawain ang inyong mga pag-iisip. Nasupili ninyo ang inyong sarili at ilagak ang inyong pag-asa sa biyayang darating sa inyo kapag inihayag na si Jesucristo. So sabi ni San Pedro, ihanda ninyo ang inyong mga pag-iisip. Sino po ang sinasabihan dito ni Pedro? Yung hindi ligtas o yung ligtas? Ito po ay mga born again, believers, tama po? Sinabihan ni Pablo yung mga Kristiyano, ihanda ninyo ang inyong mga pag-iisip. Supili ninyo ang inyong sarili. Supilin. Bakit po? Bakit sinabi ni Pablo, supili niyo ang sarili? Kasi yung ating katawan kung minsan ay laban sa kagustuhan ng ating espiritu. So, kayo lang ba yung dumadaan sa ganyan? Kami rin. Bilang mga pastor, bilang mga manggagawa, tinutokso din kami ng sanlibutang ito at ng laman. Subalit kung ikaw ay malapit sa Diyos, nagbabasa, nakikinig at sumusunod, yung mga bagay na ito ay mabilis mong ma-identify. Kaya nga, sinabi nung awit 119, verse 118, buksan mo, Panginoon, ang aking mga mata. Buksan mo upang makita ko yung mga bagay, yung kalooban mo upang makita ko. Buksan mo yung aking mga mata. Kasi kung hindi natin makikita kung anong kalooban ng Diyos, lalakad tayo sa sarili nating kalooban. Kaya sabi po dito, tulad ng mga masunuring anak, 1 Peter chapter 1 verse 14, huwag kayong gumaya sa masamang pagnanasa ng inyong kamangmanga noong una. Noong una, hindi tayo masunurin sa salita ng Diyos. Noong una, sumasalungat tayo. Noong hindi pa tayo born again, ayaw natin tanggapin yung aral at yung turo na ito galing sa Biblia. Pero naniniwala sa Diyos. Noong unang panahon, hindi tayo nakikinig ng Biblia. Hindi tayo nag-aaral ng Biblia, hindi tayo nagbabasa, hindi tayo tinuturuan ito noong unang panahon. Pero nung naligtas tayo, na born again, sabi ni Pedro, ngayon, sabi niya, ang inyong mga pag-isip, ihanda ninyo, supilin niyo ang sarili, ilagak ang inyong pag-asa. Tulad ng masunuring anak, huwag kayong gumaya sa masasamang pagnanasa ng sanlibutang ito. Kasi po, bakit po? Magkaiba na yung direksyon ng ligtas at saka ng hindi ligtas. Sabi ng Biblia, yung mga hindi ligtas, papunta sila sa pasama ng pasama yung kanilang kalagayan. Yung mga ligtas naman, pumupunta sila sa pagdurusa, sa trials, mas nahihirapan yung kanilang buhay Kristiyano. Subalit yung tulong ng Diyos natatanggap nila. Yung biyaya ng Diyos. Kahit dumadaan sila sa maraming kahirapan, pagsubok at pagdurusa. Dahil sumusunod sila, yung puso nila ay teachable at humble, sumusunod sila, so tinutulungan sila ng Diyos. Habang lumalakad sila sa kalooban ng Diyos. Habang nagdurusa yung mga Kristiyano dito sa lupang ito, yung mga masasama at diligtas, nagsasaya sa sanlibutang ito. Pero pag natapos na ang istorya ng mundong ito, magkakabaligtad yung sitwasyon. Yung mga Kristiyanong nagdusa, nagtiis, naglingkod sa Panginoon, pagpunta sa langit, magagalak at magsasaya. Yung mga taong nabuhay sa sanlibutang ito, nagsaya sa sanlibutang ito, sa kabilang buhay, doon sila magdurusa. Iba na yung sitwasyon. Ngayon, bilang mga anak ng Diyos, nahirapan tayo, nagdurusa tayo, kung minsan, dumadaan tayo sa maraming kahirapan, trials, pero kung ang puso natin ay humble, teachable,
nakakatanggap tayo ng biyaya ng Diyos. Nakakapanalangin tayo, nakakahingi tayo ng lakas sa Panginoon. Pero kung hindi po gano'n ang inyong puso, ang inyong panalangin ay laging mayroong hadlang. Ano po yon? Sabi ng Isaiah chapter 59, ang inyong mga panalangin o ang inyong kasalanan ang siyang nagiging hadlang sa inyong mga panalangin sa Diyos. Sabi po dito, in Romans chapter 12 verse 6, magkaisa kayo ng pag-iisip. Huwag ninyong ituon ang inyong pag-iisip sa mga palalong bagay, kundi makiayon kayo sa mga bagay na may kapakumbabaan, huwag kayong magmagaling sa inyong mga sarili. Ano po ang sabi ni Pablo? Magkaisa kayo ng pag-iisip. Magkaisa. Yan yung napakahalagang mangyari sa loob ng church, ng iglesia. Alam nyo, sa totoo lang po, mahirap ma-achieve yung unity sa labas ng church. Sa mga secular organization, sa umpisa maganda yung samahan, may unity, dahil wala pang profit. Ako'y galing sa iba't ibang churches, nung wala pa ako sa Life for Mission. Sa umpisa, pag nagsimula yung church, maganda, nung wala pang profit, wala pang pera yung church. Pero pag dumami na yung tao, mayroon ng income ang church, maayos na, may pera na, nagsisimula na yung problema. Bakit po? Kapag yung pastor ay nagkaroon ng interest sa material na bagay, at itong mga tao naman na iba na nag-i-interest na rin, kung ayaw na, hiwalay na. Ayaw na namin, i-divide na yung church. Yan ay nangyari ng maraming beses sa tinatawag na non-born again church. Kaya bang hatiin ng tao ang pinag-isa ng Diyos? Kaya bang i-divide ng tao yung church na itinayo ng ating Panginoon at pinag-isa ng Diyos? Kaya bang gawin ng tao yon? Impossible. Kapag ang isang church ay itinayo sa ibabaw ng Ebanghelyo, sa ibabaw ng salita ng Diyos, sa ibabaw ng katotohanan, at itinayo ito, sabi po ng Panginoon, I will build my church. So kapag itinayo yung iglesia sa ibabaw ng Ebanghelyo, hindi mo yan kayang i-divide at hatiin, sapagkat ang Diyos ang nagtayo. Kaya nga sabi po sa 1 Corinthians chapter 3, itong templong ito ay kapag sinikap mong gibain, ikaw rin ay gigibain ng Diyos. Bakit ito sisikaping gibain? Sino ang templo? Ako. Kaya mas madalas yung templong ito inaatake ng kasalanan. Sabagat ito'y pinabanal, so gusto lagi itong atakihin ang kasalanan, ibagsak, sirain yung templong ito. Ngayon kung ikaw naman ay mismong aatake sa templo mo, mababagsak talaga, mawawasak. Kasi ikaw mismo ay ginagamit para yung kasalanan ay maisakatuparan. So kung ganon, yung templo sa iyo na ginawa ng Diyos na ikaw ay ginawang templo, sabi ng Biblia, pag hindi mo ito iningatan, ito ay mawawasak. Mawawasak because of sin. Because of sinful nature. Di ba? Kaya yung mga born-again believer, pag maganda yung testimony nila sa umpisa, nakaka-evangelize sila. Nagagamit sila ng Diyos. Pero pag nasira na yung testimony nila, hindi na sila masunurin, hindi na maayos Christian life nila, hindi na sila gagamitin ng Diyos. Bakit po? Kayo po, halimbawa may isang baso, ganito. Halimbawa, itong basong itong binigay nyo sa akin ay may dumi rito at may ipis. Iinom ba ako? Ay, sasabihin ko, may ipis si sister. Di ko pwede inumin to. Di ko pwedeng magamit ito kung marumi. Tama po? So, kung ako ay marumi sa harapan ng Diyos because of sin, hindi ako gagamitin ng Diyos. Kaya yung mga Kristiyano na bumabalik sa ganong kalagayan, hindi sila magagamit ng Diyos. Kaya sabi po ni Pablo, dapat yung Kristiyano ay magkaroon ng isang pag-iisip. Itoon ang pag-iisip sa mga bagay na makalangit. Tayo, sa church, napakahalaga ng ating task. Napakahalaga po ng ating gawain. Okay? Kaya, sabi po doon sa Philippians chapter 3, verse 19, ang kanilang kahihinatnan ay kapahamakan, kanilang tiyan ang kanilang Diyos, at ang kanilang kahiyan, ang kanilang kapurihan, na nakatuon ang isip sa mga bagay na makalupa. Yung mga taong makasanlibutan, nakatuon ang isip sa mga bagay na makalupa.
Kaya sa Colossians chapter 1 verse 21, sabi po, kayo'y dati hiwalay, mga kaaway sa pag-iisip. Colossians chapter 1 verse 21. Tayo dati kaaway at hiwalay, kaaway sa pag-iisip. Hindi tayo nag-iisip ng para sa Diyos. Ang isip natin lagi nakapokus lang sa sanlibutan. Nung hindi pa tayo ligtas, ang ating isipan nakapokus lang dito sa sanlibutan. Pero nung naligtas tayo, ang isip natin kung minsan ay pumupunta para sa mga bagay na makalangit. Tama po? Kaya ho, yung mga born-again believer na totoong ligtas, minsan mapapansin niyo po sa inyong sarili, sa inyong Christian life. Mag-struggle kayo. Lalo na kapag meron tayong dinadaanan na mabibigat na problema. Pag meron po kayong mga bagay na gusto, may mga bagay kayong gustong gawin o hingin, o may mga bagay na gusto ninyong makuha, darating yung malaking temptation. Opo. Kaya yan yung buhay ng mga Kristiyano, sa loob ng iglesia, sa church. Kaya minsan, maging sa loob ng church, di ba, may mga born-again believer na nahuhulog sa kasalanan. Bakit po? Because of the sinful nature. Yung temptation nandun pa rin. So, kung titignan natin ay, halimbawa po dito, ilan na ho kaya ang nakapunta dito sa Tanawan Church? At ilan na rin kaya ang umalis? Siguro marami na, tama po? Baka daan na rin. Kahit nakikinig sila, hindi sila nananatili. Tama po? Sa bagay, sa Biblia, konti lang naman talaga yung papasok sa langit, hindi marami. Tama po? Pero mapalad yung mga katulad nyo na nananatili kayo. Nagpapatuloy kayo. Pero dapat habang tumatagal kayo sa pakikinig, pag-aaral, pagsunod, yung puso ninyo ay mas lalong nagiging masaya, masunurin, at malambot sa harapan ng Diyos. Yan ang dapat na resulta habang tumatagal. Hindi habang tumatagal, yung puso nyo ay lumalayo, nanlalamig, nawawala yung excitement sa fellowship, ayaw nang maglingkod sa Panginoon habang tumatagal. So, kung ganon, anong gagawin niyo po? Pag umarap kayo sa Diyos, pupunta kayo sa langit, hindi ba? Pag-harap natin sa Diyos, anong gagawin mo? Ano sasabihin mo sa Panginoon? Dapat habang tumatagal tayo, nagiging kagamit-gamit tayo ng Panginoon. Kasi ang sabi ng Biblia, 1 Corinthians chapter 6 verse 20, binili tayo ng Panginoon sa isang mahalagang o sa isang halaga. Binili tayo. Binili ho ba kayo? Kung halimbawa, bumili tayo ng cellphone, dapat magamit ko yung cellphone sa gusto ko. Kasi binili ko yan, pag-aari ko yan. So binili ako ng Panginoon, binili niya ako ng kanyang banal na dugo, binayaran ako sa kasalanan ko sa lahat ng paglabag. Dapat ako ngayon ay pag-aari ng Diyos, dapat ako ay magamit ng Diyos. Dahil ako ay binili ng Panginoon. Paano ako magagamit ng Diyos? Dapat ako ay ginagamit ng Diyos sa loob ng iglesia, sa church. Kasi ako ay kanyang binili at pag-aari. So tayo, pag-aari ng Diyos. Tama po? Kaya sabi po dito, kung ganon, dapat ang ating isipan ay habang tumatagal, mas lalo tayong nagiging masaya, kagamit-gamit sa gawain ng Panginoon. Kaya sabi po sa Philippians chapter 4 verse 8, kauli-ulihan mga kapatid, anumang bagay na totoo, anumang bagay na kagalang-galang, anumang bagay na matuwid, anumang bagay na malinis, anumang bagay na kaibig-ibig, anumang bagay na kapuri-puri, kung mayroong anumang kagalingan, at kung mayroong anumang nararapat at papurihan, ay isipin ninyo ang mga bagay na ito. Philippians chapter 4 verse 8. So, ito po yung isipan ng mga born-again believer. Anumang bagay na kagalang-galang, matuwid, malinis, kaibig-ibig, kapuri-puri, kagalingan, papurihan. Sabi po, isipin ninyo ang mga bagay na ito. Ito po ang isipan ng isang born-again believer. Hindi ho siya tamang hinala. Diba? Hindi siya nagdududa. Hindi siya nagdududa sa kapatid niya. Yan, bayaan mo yan. Siya lang talaga dyan. Diba? Hindi po siya ganon. Iniisip niya kung paano siya magiging bahagi sa pagdurusa ng iba. Iniisip niya kung paano siya tutulong sa gawain ng iglesia. Yan ang iniisip niya. Kasi ito ang isipan ng isang totoong
born-again believer? Paano ba ako tutulong para mas magaang? Paano ba ako gagawa para yung gawain ng Diyos ay mas maging matatag? Pag hindi po yan ang inyong isipan, ibig sabihin, nasaan po ang inyong isipan ngayon? Di ba? Eh sabi dyan, isipin natin yung kagalang-galang, mabuti at matuwid. At yan ay nasa loob ng church. Yan ang sinasabi ng Biblia sa mga ligtas. Sabi ni Pablo, ang mga bagay na inyong natutuhan, Philippians chapter 4 verse 9, tinanggap, narinig at nakita sa akin, ang mga bagay na ito ang gawin ninyo. At ang Diyos ng kapayapaan ay sa inyo. Napakaganda ng talatang yan, hindi ba? Ang mga bagay na inyong natutuhan, tinanggap, narinig at nakita sa loob ng iglesia. Kaya tayo kung hindi natin iniisip yung mga bagay na yan, ang isip natin dadali ng dyablo sa maraming kahinaan ng mga brothers and sister. Pag hindi nyo nakita yung isipan na ganon, hindi nyo tinignan yung kalakasan na ganon, titingin kayo sa kahinaan ng iba. At pag tumingin kayo sa kahinaan ng iba, hindi po kayo gagawa. Kayo ay tagapagsalita lang, tagahatol, tagapuna. Wala po kayong gagawin. Hindi na kayo gagawa, pupuna pa kayo. Pag hindi nyo nakita yung sinasabi ni Pablo. Na ang isip nyo, dali nyo sa mga bagay na kagalang-galang, mabuti at matuwid sa paggawa sa loob ng iglesia. Pag hindi po ganon ang inyong isipan, yung isip ninyo papaling sa bagay na hindi malulugod ng Diyos. Sa loob ng church, alam niyo po, ang isa sa pinakamagandang bagay sa loob ng church na ginawa ng Panginoon, yung tulad ng ginawa ng Panginoon sa Israelita. Dati, ang Gentiles at ang mga Hudyo ay mayroong division. Tama po? Hindi pwedeng humalo ang Hintil sa mga Hudyo. Kahit basahin po ninyo in the Old Testament, hindi yan inaalaw ng Diyos. Pero nang dumating ang ating Panginoon sa pamamagitan ng kanyang katawan, nang siya ay namatay sa cross, between the Jews and the Gentiles sa pamamagitan ni Kristo ay naging isa. At nang sila ay pumasok sa church, tinatawag silang born-again believer. Wala na yung Hudyo, wala na yung Hintil, kundi sila ay lahat naging isa kay Kristo. Tayo rin. Bagamat iba-iba yung pagkatao, edukasyon, ugali, behavior natin, pero pinag-iisa tayo ng Diyos sa loob ng iglesia, sa church. Kahit iba-iba yung ating pinanggalingan. Kaya tayo, sa loob ng church, itinuturing ng Panginoon bilang isang pamilya. Ephesians chapter 2 verse 19, tayo ay naninirahan bilang pamilya ng Diyos. Kung kayo po ay magulang, kapag ang inyong mga anak ay lagi nag-aaway-away, ano kaya ang feeling po ninyo? Ay nako, ang aking mga anak lagi nag-aaway. Masakit sa puso, di ba? Pag nakikita ng magulang yung mga anak di nagkakaisa, nagkakasundo, lagi nag-aaway, yung magulang din, masakit din ang puso at isip. Di ba? Masaya ba kayo pag nakikita niyo yung mga anak niyo nag-aaway, di nagkakaisa? Sasabihin niyo ba, mabuti yan anak, magaling. Ganun ba sasabihin niyo? Ipagyayabang niyo ba sila sa labas? Alam mo, ang mga anak ko, mahuhusay. Lagi silang nag-aaway, lagi silang nagsisigawan, nagsasagutan, di sila magkaisa. Kaya ang mga anak ko, pinagmamalaki ko sa labas. Ganon ba sasabihin po ng magulang? Siyempre hindi. Tama po? Hindi mo nga gustong sabihin ganon di ba? Kung ganon tayo sa loob ng church, ano kaya ang iisipin ng Diyos bilang magulang natin sa langit? Pumapalakpak kaya ang Diyos? Buti ang mga anak ko, di ba? Maisip natin na tayo tinipon bagamat iba-iba yung ating pagkatao at ugali. Huwag natin titignan yung kahinaan ng iba kasi ang iglesia po ay hindi pa perpekto ang ating pagkatao. Ang perpekto lang ay ang ating kaligtasan. Tama po? Pero Christian life hindi pa. Marami pang kulang. Salvation, perpekto na. Pero buhay Kristiyano, hindi pa. Kaya may tinatawag na sanctification process. Tinuturoan pa tayo, inuhubog pa tayo. Yung ating pagkatao, yung ating ugali, inuhubog pa ng Biblia na salita ng Diyos. Kaya kung tayo ay masunurin, nagpapasakop, gumagawa, madaling matututo po yan at lalago. So yung una, sinabi ni Pablo, nakita niya ang kasalanan ay gumagawa sa puso pa rin ng tao. Sa puso ng mga born-again believer.
Pangalawa, sa kanilang isipan. Gumagawa ho ba sa inyo yung kasalanan sa isipan nyo? Ha? Gumagawa ba? Hindi ba kayo nakapag-isip ng kahit minsan ng hindi tama? Hindi, laging correct ang aking pag-iisip. Sometimes, nakakapag-isip tayo ng hindi tama. Pangatlo, yung ating kasalanan ay nahahayag sa pamamagitan ng ano? Pamamagitan ng gawa. Action. Tama po? Oh, di ba born again ka na? Bakit naman ganyan ang gawain mo? Hello, nandyan po kayo? Kaya, kinukonceive yung sin, pagka na-conceive, lalabas yun sa atin at makikita sa action. Tama po. Kaya yung dalawang batas sa Biblia ay napakahalaga. Batas para sa espiritu at batas para sa ating katawan o laman. Yung batas sa spiritual na tinatawag, hindi mo pa ginagawa yung kasalanan, iniisip mo pa lang sa Diyos nagkakasala ka na. Hello, naintindihan niyo po? This is spiritual law. Iniisip mo pa lang, binabalak mo pa lang yung kasalanan, sa Diyos ikaw ay nagkukumit na ng kasalanan. Halimbawa, murderer. Iniisip mo pa lang yung pagpatay, sa Diyos murderer ka na. Hindi mo pa yon ginagawa, iniisip mo pa lang. Kapag yun ay ginawa mo na sa pamamagitan ng action, sa batas ng tao, ikaw ay ano? Murderer. Pero kung iniisip mo pa lang yung ganong bagay, hindi mo pa ginagawa, sa batas ng tao, hindi ka pa murderer. Pero sa batas ng Diyos, murderer ka na. Iniisip mo pa lang. Kaya, yung mga tao, doon sa Genesis chapter 6, sabi ng Panginoon, naging masama ang daigdig sa harapan ng Diyos, at ang lupa ay napuno ng karasan, verse 11 hanggang 12. Nakita ng Diyos na ang daigdig ay naging masama, sapagkat pinasama ng lahat ng taong kanilang gawa sa lupa. Yung kanilang gawa ay naging masama sa paningin ng Diyos. Kaya yung mga born-again believer, dapat tayong maging mapagbantay dito. Hindi ba? Kasi sa loob ng church, kumikilos din yung tinatawag na sinful nature. Napapansin niyo ho ba? Sa inyong sarili, meron pa ho ba kayong pagnanais sa mga bagay na sanlibutan? Minsan, meron ba tayong pagsuway? Meron ho ba kayong ganon? Hindi, si pastor lang yun. Alam nyo, sa aming mga pastor, kung minsan natitempt kami sa ganon. Pero pag nare-realize namin na mali yun, dapat bumalik ka agad sa Panginoon. Mali yun, hindi yun tama. Kasi walang kapayapaan kapag hindi mo nakita yon. Akala mo lang okay, pero nawawala yung peace of mind, yung joy sa'yo. Di ba si David, nang siya ay nagkasala, anong sinabi niya? Ibalik mo sa akin yung kagalakan ng aking kaligtasan. Hindi nawala yung kaligtasan niya, subalit nawala yung kagalakan niya sa kanyang puso. Para sa Panginoon, because of sin. Kaya habang tumatagal, kung kayo po ay hindi nakaka-monitor sa ganong bagay, nawawala na yung joy unti-unti. Kailan yung pinakamasayang bagay na narinig ninyo yung na sumaya kayo? Kailan? Nung narinig niyo yung araw ng inyong salvation. Tama po? Wow! Si Jesus Christ pala. Namatay para sa akin. Pinatawad na pala ako. Galak na galak ang iyong puso. Nalaman mo na si Jesus, pinatawad, iniligtas ka, tapos na, pupunta ka sa langit dahil sa kanyang ginawa. Pero habang tumatagal yung galak na yon, kung hindi mo inalagaan yung katawan mo, yung espiritu mo sa salita ng Diyos, pagsunod, fellowship, pakikinig, kung hindi mo inalagaan yung galak na yon, ay unti-unting maglalaho. At sa bandang huli, manlalamig ka na sa Panginoon. Tatamarin ka na. Dadaan po kayo sa tinatawag na spiritual na wilderness. Dadaan tayo. Di ba? Yung ating buhay spiritual, dadaan sa wilderness. At doon sa gitna ng wilderness, doon mo kailangan yung pagtitiwala, pagsunod, at pagiging mapagpakumbabang puso sa harapan ng Diyos. Yung mga Israelita, ilang beses nila na-experience yung pagtutuwid ng Diyos. Tama po? Tayo rin bilang mga Kristiyano, maaari nating maranasan yan kung hindi tayo magiging mapagbantay. Kaya doon sa Genesis chapter 6 verse 13, ang ginawa ng Panginoon, sinabi niya, ipinasya ko ng wakasan ng lahat ng laman sapagat ang lupa ay napuno ng karasan nila. The second time, yung unang decision ng Panginoon, wakasan ng laman because of sin. And then the second time, wawakasan din ng laman sa pamamagitan ng
Yung una, winakasan yung laman sa pamamagitan ng tubig. Ngayon, wawakasan uli ng Diyos ang laman sa pamamagitan ng apoy. In 2 Peter chapter 3, verse 7. Naghihintay yung nuclear. Tama po? At yung salitang nuclear, yung tinatawag na gera before Second World War, hindi pinag-uusapan masyado. Pero ngayon sa ating panahon, yung usaping ito ay masyado ng topic na sa international community, yung tinatawag na nuclear war. Mainit ngayon ang usapin tungkol dito. Habang tayo naman ay nangangaral ng totoong ebanghelyo, yung kalagayan naman ng mundong ito ay sumasama, laganap yung flood, laganap yung pagkawasak ng mga bahay, floods, laganap yung kasamaan ng tao, pagre-rebelde ng mga tao sa gobyerno, patuloy yung pagre-rebelde nila, patuloy ang gera, patuloy ang paghahati ng mga bansa, yung mga bansang nasa Middle East nagsama-sama, yung mga bansang nasa West nagsama-sama, hindi na po yan magkakaroon ng solusyon. Papunta na po yan sa sinasabi ng Biblia. So habang nangyayari ito, nagpo-formation para matupad yung plano ng Diyos, tayo namang mga Kristiyano dapat naghahanda rin. Nagiging abala yung isip at puso natin para ipalaganap yung Ebanghelyo, tumulong sa church, gumawa para sa gawain ng Diyos, kasi anytime pwede na tayong sunduin ng Panginoon. Anytime. Naghahanda ho ba kayo? Nasaan po kayo ngayon sa panahong ito? Alam nyo, ayoko naman kayong saktan. Sorry pero ayoko kayong saktan. Ito yung realidad. Kasi na-observe ko yan. 25 years na ako sa ganitong ginagawa. 13 years ako sa labas ng Life for Mission before ako na-born again. Bago ako na-born again, November 10 ako na-born again dito. Pero nagpapastor na ako 13 years. Nakita ko yung mga churches sa labas ng Life for Mission before ako mapunta rito. Alam nyo, yung mga pinanggalingan kong iglesia, marami. Naglingkod ako sa Baptist, sa Presbyterian, sa Independent, sa Unida, sa Evangelical. Alam niyo, yung mga tao na dumadalo doon, hindi katulad ng meron dito. Doon, walang pagkain. Yung pera nila, sila ang nagbibigay para makapagpatayo sila ng church. Miyembro, wala ring sundo. Sila ang nagsisika pumunta sa church. Walang katulad dito. So, pumupunta sila sa church base sa kanilang sacrifice, pera, money, lahat. Anong feeling nila? Nagdurusa sila para sa pagsunod sa kagustuhan ng Diyos. Kahit mali yung kanilang kaligtasan. So, halos 13 years po ako sa ganon. Kaya, ang ginagawa ng mga pastor, sige, maghahanap ng mga donation, tapos sa mga membro, yung mga membrong mayaman, magbigay kayo, tumulong kayo sa church, magpatayo tayo, ganun, ganito. O kailangan ng pastor ng sasakyan, magbigay kayo para masaya pastor nyo. Yun po yung dinaanan ko bago ako napunta rito. Kaya nung naborn again po ako sa Life for Mission, nagtaka ako. Sabi ko, sarap naman ang buhay ng mga naliligtas dito. Totoo po yan. Bakit po? Susunduin ka na, tuturuan ka, ihatid ka, pakakainin ka. Samantalang, yung mga pinanggalingan ko noon na dati, hindi po ganon. Pero nagdurusa sila. Iniisip nila na sila ay nagdurusa para sa Diyos. Pupunta sila sa langit. Pag tinanong mo kung paano sila naligtas, yung kaligtasan nila, mali. Paano ka napunta sa langit? Paano ka pupunta sa langit? Nung tinanggap ko si Jesus, paano kung hindi mo tinanggap si Jesus, hindi ka pupunta sa langit? Kung gano'n, yung kaligtasan mo, base sa decision mo, hindi base sa kamatayan ni Jesus. Kaya ako nung na-born again ako, lahat ng mga teaching na dinaanan, pinag-aralan at kinumpara ko, na-discover ko na napakaraming false teaching at doctrine pumasok sa tinatawag na born again community. Kaya nung na-born again po ako dito sa Life for Mission, year 2010, November 10, na-born again po ako, nakinig ako sa First Pastors Bible Seminar. Lumuha pa ako. Kasi sabi ko, ang dami ko ng paghihirap, pagdurusa, yung pala, akala ko ligtas na ako. Pero mahirap tanggapin sa sarili bilang isang dati ng pastor, nag-aaral ako sa seminary, marami nang nalaman, nakasama sa mga grupo. Ang hirap tanggapin sa puso kung hindi ka magiging humble. Dumating sa isip na, aaminin ko ba to sa harap ng mga kasama kong mga pastor, mga ordained sila, grupo.
Wala akong nagawa. Naisip ko, mas mabuti nang hamakin nila ako kaysa pagtayo mo sa Panginoon, sabihin ng Diyos, hindi mo ipinahayag yung katotohanan. Mananagot ka. Di ba? Kaya simula nung na-realize ko yun, 7 times bawat isang session, yung Life for Mission seminar na yun, pinakinggan ko kasi hindi ako makapaniwala. Kaya nung na-born again ako dito sa Life for Mission, tumigil po ako muna sa pagtuturo for 6 months. Si Pastor Che ang nag-alaga sa akin. Every week 2 times, nag-aaral ako sa Osorio. Tumigil ako sa pagtuturo kasi na-realize ko marami akong tinuruan na mali ang aking. Pero siyempre, hindi mo kasalanan na magturo ka ng mali. Hindi mo naman gusto magturo ng mali. Magkakaroon ka ng pananagutan sa Diyos, nalaman mo na yung katotohanan at hindi mo ito pinanindigan, doon ka magkakaroon ng pananagutan sa Diyos. Pero that time, naisip ko, hindi ko kasalanan na magturo ng mali. Dahil hindi ko pa alam yung katotohanan that time. Kaya ho, nung napunta ako dito sa Life for Mission, na-amaze ako sa mga dumadalo. Sa totoo lang po, mapalad yung mga na-born again dito sa Life for Mission. Pagpunta nila, may church na. Pagpunta nila, minsan may pagkain pa, may sundo pa. Tapos, pupunta tayo sa langit, hindi ba? So mapalad kayo. Mapalad yung mga naborn. Samantalang doon sa pinanggalingan ko, walang ganon. Ikaw ang mismong gagastos para sa sarili mo. Kaya, minsan nakakalungkot, di ba? Hindi lang naman dito sa, doon nga sa Kilaway, minsan ganon, sinasabihan ko yung mga member. Alam nyo, pag lagi kayong sinusundo, hindi kayo magsasakripisyo, anong pagpapala ninyo sa langit pagpunta nyo? At minsan, pag nasanay kayo sa ganon, anong blessings meron kayo? Anong sakripisyo para sa Diyos, di ba? Totoo po yan. Pero kahit ganon, sinusundo pa rin sila. Hanggang dumating yung time ng kusa nilang loob, sabi na, Pastor, wag niyo na kami sunduin, magbabiyahe kami. Oh, praise the Lord. Hanggang hindi sila nagmamature sa ganong kaisipan, Pastor, wag mo na kaming masyadong intindihin, yung bago na lang, para kami makatulong naman, makagaang sa ginagawa sa loob ng church. O, di praise the Lord. Hanggang mag-mature sila sa ganong pag-iisip. So, yung pagdurusa at pagsasakripisya mo, sister, withdrawin mo na lang pagdating mo sa langit. Tama po? Yan, minsan, nung kami nag-aaral kay Pastor Che, nang nagtuturo, yung isang pastor nagsuggest, Pastor, pwede ba kami makahingi ng certificate? Kasi 6 months kami nag-training. Sabi ni Pastor sa amin, sa langit nyo na lang kunin certificate nyo. Doon na lang kayo kumuha pagka-graduate. Hindi mahalaga certificate dito, di ba? Mahalaga yung serbisyo. So, hindi mo kailangan certificate. Kaya lahat po ng mga diploma ko sa Bible School, lahat, na wala na. Hindi mo na tinitignan yung mga diploma, wala nang silbi ito kasi lahat ng naging bunga nito, puro kasinungalingan yung nakuha mo sa Bible School. Wala na ito. Kaya ho, kayo ay mapalad. Mapalad po kayo dahil dumating yung mga missionary. Kaya nung nagkaroon ako ng pagkakataon mag-share with Pastor Che, nagte-thank you ako sa kanya. Thank you very much dahil kahit noon hindi ako masyadong masunurin, pinagtiyagaan mo pa rin ako. Kasi sa umpisa mahirap, hindi ba? Magbabago ka ng direksyon. Dati kang pastor, magiging brother ka. Sabi ko, ang mahalaga yung katotohanan na tanggap natin. Kaya kung bakit ako nag-stay sa Life for Mission? Because of truth. Because of truth. Yung gospel. Dito ko narinig yung tunay na ebanghelyo. Naligtas yung aking asawa, aking mga anak, pamilya, nanay at tatay. So, isang malaking biyaya ng Diyos yun, hindi ba? Kung naligtas ka, isang malaking biyaya ng Diyos. Ano ang ating isusukli? Di ba? Kung naligtas po kayo sa ebanghelyong iyan. Dahil mapalad po kayo dahil napunta na po kayo sa tama kaagad. Di ba? Kaya hindi na kayo napunta sa mali. So, kung ganon, ano ang dapat niyong gawin? So sabi po ni Pablo sa Romans chapter 12 verse 2, huwag niyong tularan ng sanlibutan ito. Magbago kayo sa pamamagitan ng pagbabago ng inyong pag-isip upang mapatunayan ninyo kung alin ang mabuti, kasiyasiya at lubos na kalooban ng Diyos.
Si Pablo sabi niya, wag na ninyong tularan sa libutan. Ialay na ninyo yung sarili niyo sa Panginoon. Habang nakikita natin yung mundong ito papunta sa pagkawasak, yung mga bansa nagdi-divide, naghahanda sa paggera ng nuclear, naghahanda sila, naglalabanan, nagigera ang Russia at saka Ukraine, wala nang solusyon yan. Habang nakikita natin yung naglilindol, maraming mga kalamidad, habang nakikita natin yan, nagsasabi sa atin yung sitwasyon, malapit na dumating ang Panginoon. Nagpapaalala sa atin. Kanino? Sa ating mga totoong mga ligtas. Habang nakikita natin yung nangyayari sa mundo, yung pagdating ng Panginoon ay nagpapaalala na sa atin. So, ano yung dapat nating ipagpasalamat? Napunta agad tayo sa tunay na Ebanghelyo. Kung magdusa man tayo dito, magsakripisyo, nakatitiyak naman tayo na hindi ito masasayang. Tignan po ninyo yung mga iglesia. Yung mga iglesia, alam nyo ba, isa sa pinakamalaking organisasyon na religion sa ating bansa. Bakit sila malakas at malaki? May toka sila sa pagbibigay sa church. Yung isang dumadalo sa amin, kaya umalis Kasi hindi siya nakapag-tithe ng 2 linggo, pinuntahan siya sa bahay at sinisingil siya. May toka sila. Pag hindi ka nakapagbigay ngayong linggo, nakasulat yon. Dito ba, merong ganon? Meron ba? Pinuntahan ba kayo sa bahay? Oy, sister, brother, di ka nagbigay, nasaan na? Wala, di ba? Sana, mga brothers and sisters, ma-realize nyo yan na ang iisipin nyo ganito, ano kaya ang pwede kong i-contribute sa church? Ano kaya ang pwede kong itulong sa gawain, lalo na dito sa Tanawan? Alam nyo, napakabait ng pastor nyo. Si Pastor Che, ang unang-unang Korean pastor na pumunta sa hanggang ngayon, yung appreciation sa kanya, napaka-laki ng pagpapasalamat ko dyan. No? Matiisin yan. Hindi yan nagsasalita kahit may mga brothers and sisters dito sumusunod. Hindi yan nagsasalita. Hindi katulad sa mga Pilipino. Pag sa Pilipino pastor, di sumusunod. Sister, bakit di ka sumusunod? Anong problema mo? Pero yan, hindi kumikibo. Pagkausap mo, malumanay at mabait pa rin. Hindi ba? Mapalad po kayo. Yung Tanawan Church ay mapalad po kayo. Kasi napunta agad kayo sa tamang Ebanghelyo. Ano na lang ang kulang? Pagbibigay ng sarili sa Panginoon. Kung gumagawa kayo sa church, pag gumagawa kayo sa church, huwag niyong isipin na ito ay ginagawa ninyo para sa tao. Huwag niyong isipin po yun. Alam niyo, meron po kaming bahay at lupa sa 13. Pero nung sinabi ni Pastor Che, umalis kayo dyan, mag-mission kayo. Iniwan namin yon dahil inisip namin para sa Panginoon. Komportable na kami doon. Ginagawa namin yon dahil para sa Panginoon. Pero ngayon wala na po yun. Inisip namin para sa Panginoon, ibigay natin yung buhay natin, panahon. Kasi darating ang araw, sabi ng Biblia, tatayo tayo sa harapan ng Diyos para tanungin tayo ng Panginoon, ano ang ginawa mo nung ikaw ay naligtas? Hello, naintindihan niyo po? Kung hindi po kayo tatayo sa harapan ng Diyos para magtanungin ng Diyos, anong reward mo? Okay lang hindi kayo magsakripisyo ngayon. Kasi wala naman kayong inaasahang reward. Kung hindi po kayo totoong naligtas, hindi po kayo magsasakripisyo kasi wala naman sa inyong kaisipan na tatanungin kayo ng Diyos. Pero kung ligtas po tayo, totoong na born again, isipin niyo po yan. Yan po yung lagi na sa isip ko. Darating ang araw, mamamatay ako. Tatayo ako sa harapan ng Diyos at maaaring magtanong ang Panginoon, ano ang iyong ginawa? Iyon yung pagsusulit. Hello, tama po? Tatayo ba kayo? Susulit ba kayo sa Panginoon? Last verse, tignan natin yung Bible verse na yon. 2 Corinthians chapter 5 verse 10. Pakita po yung ating screen. Ay, sa akin yata. Teka, sa akin. Sandali.
Okay. So, 2 Corinthians chapter 5 verse 10. Basahin po nating lahat, 3 to 1. Sapagkat tayong lahat ay kailangang humarap sa hukuman ni Kristo upang bawat isa ay tumanggap ng kabayaran sa mga bagay na ginawa niya sa pamamagitan ng katawan, maging mabuti o masama. 2 Corinthians chapter 5 verse 10. Sabi po rito, sapagkat tayong lahat. Okay po? Tayong lahat. Okay. Sabi ni Pablo, ginamit ni Pablo yung salitang tayo. Tama po? Ang ibig sabihin ng tayo, kasama ba si Pablo dito sa sinabi niya? Oh. Kung ganon, ang tinutukoy ni Pablo dito ay yung yung iglesia. Okay? Yung church. Tama po? Sabi niya, tayo. Maging ako at ikaw. Yun ang ibig sabihin. Tayong lahat tatayo sa hukuman ng Panginoon. Ibig sabihin si Pablo, hindi ito hukuman ng judgment na tinatawag na white throne judgment. Tama po? Kasi ligtas si Pablo. Yan sabi niya, tayong lahat kailangang humarap sa hukuman ni Kristo. Para ano daw? Sabi diyan, upang bawat isa ay tumanggap ng kabayaran sa mga bagay na ginawa niya. Tama po? Ginawa niya sa pamamagitan ng katawan. Itong katawang ito. Tama po? So, ginawa niya. Sino siya? Ligtas ba to? Hindi. Ligtas po ito? Hindi. Ligtas. Ginawa ng isang ligtas. Ikaw yon at ako. Ang problema, kung wala kang ginawa. Anong kabayaran ang tatanggapin mo kung wala kang ginawa? Kasi sabi diyan, tatanggap ng kabayaran. Ang mga gumawa, paano kung wala kang ginawa? Tama po? Alam niyo po yung pinakamasarap na ministry sa church? Maglinis ng CR. Magugas ng plato nang hindi mo kinainan. Alam niyo po dati, gawain ko po yan. Hindi ako nahihiya eh. Nung nasa Central pa, o hindi pa yan yung, sa Central, nagkaroon ng retreat. Nakasign ako sa CR. Siyempre, every session di ba? Pag session, nagmamadali na yung mga brothers and sisters. Hindi nalinis nung mga kasama ko. Dumating si Pastor Park. Sino nakasign dito? Or si Pastor Bayat? Siyempre, hindi malinis, basang-basa nagsisimula na yung session, di kinuha ko yung map. Ako naglinis ko. Sabi ni Pastor, no, that's not you. Wala namang problema kung maglinis ako ng CR. Anong problema doon? Walang problema kung maghugas ako ng plato. Anong problema doon? Dati ko yung ginagawa nung nasa church ako, naglilinis. Hindi yun masama sa paningin ng iba, sa paningin ng Diyos. Tama po? Yun ay maganda sa paningin ng Diyos at sa paningin ng mga brothers and sister. Meron yung iba, ayoko niyan. Sa church, sa Kilaway, hindi ko yung pinapayagan. Hindi pwede. Pag hindi nyo ginawa yan, ako gagawa niyan. Pag nakita nila ako humawak ng gusa, naglilinis, Pastor, wag na kayong kumilos, kami na. Napupursige sila pumunta sa church. Di sila naglilinis. Kasi pag hindi kayo naglinis, ako maglilinis niyan. Bakit? Ako tatanggap ng reward, hindi kayo. Tama po? The best ministry yan sa loob ng church. Pero yung kakain ka lang, uuwi, wala kang gagawin. Bilang mga Kristiyano, mga brothers and sisters, hanapin natin yung maluwalhati sa paningin ng Diyos. Subukan nating ibaba yung ating pride, yung ating sarili. Tanggapin natin yung isa't isa, mga brothers and sisters. Kahit mahihina, tanggapin natin kasi tinanggap din tayo ng Diyos. Marami rin tayong kamalian sa paningin ng Diyos, tinanggap tayo. Kung may kamalian din yung iba sa atin, tanggapin din natin katulad ng pagtanggap natin sa Panginoon, sa atin ng Diyos, di ba? So, yun ay nangyayari because of love, di ba? Tinanggap natin yung pag-ibig sa Panginoon. Kailan dapat gamitin yung love? Kapag nagbibigay lang sila, kapag maganda ang samahan nyo? Hindi. Yung pag-ibig sa panahon ng nagkakamali yung isa. Tama po?
Kasi wala namang problema. Kung mabuti ka sa akin, di madali lang gawin yon. Pero minsan meron kang mistakes. Andun pa rin dapat yung love bilang brothers and sisters. Pero kung hindi yan mangyayari, sabi nga ni Pablo, magkakagatan kayo sa isa't isa, maubos kayo, sino matitira? Mahirap po gawin yan kasi pinag-isa na tayo ng Panginoon. Kailangan mahalin natin yung church. Alang-alang sa Panginoon, sa church, brothers and sisters, tayo mismo i-commit natin yung sarili natin. Huwag nating ilayo. Dapat tayo, marunong tayong tumanggap ng, sabi ng Biblia di ba? Ang mga Kristiyano sumusunod at nakikinig. Pag sinabing doon ka, okay, walang problema. Ako, pag sinabihan nyo, Pastor, doon ka sa CR, walang problema. Problema ba yon? Bakit po? Kasi ginawa natin yon para sa Panginoon, hindi para sa tao. Alam niyo ba, nung nag-fellowship kami for the last, yung mga evangelist, nagtitestimony sila, nahirapan sila, kulang sa kaalaman, sabi ko sa kanila, mapalad tayo. Maraming mas matatalino kaysa sa atin. Mga nag-aaral ng matataas na kurso sa theological seminary. Mga degree holder sila. Pero hindi sila ang pinili ng Diyos tawagin para mangaral. Tayong mga mahina at walang alam. So, mapalad tayo. Wala nga tayong alam, pero binigyan tayo ng Diyos magamit, mangaral. Tama po? Pwede naman yung mga matatalinong tao, may mga degree holder, pwede naman sila magturo, di ba? Kung ang kwalifikasyon ng Diyos, kailangan nyo magturo sa inyo, mga graduate ng ganito, matatalino, magagaling, hindi tayo pasado ron. Pero tayong mga mahina, mga walang alam, sige lang. Kaya nagsisikap matuto sa ilalim ng biyaya ng Diyos. So, sorry po at nag-extend ako. But anyway, sana po ay meron po kayong natutunan na ipanalangin nyo rin po kami sa Kailaway at ipapanalangin din po namin yung Tanawan Church. Tayo po ay manalangin. Ama naming Diyos, maraming salamat po sa inyong salita. Salamat po sa mga brothers and sisters sa Tanawan Church. Kasama ni Pastor Che, ni Evangelist Jonathan, sa kanilang mga pamilya. Panginoon, tulungan niyo po ang Tanawan Church na magkaroon ng tunay na unity, love, forgiveness, acceptance sa isa't isa, upang lumakas po ang iglesia dito, mas lalo po silang magamit niyo para sa evangelism. Kung sa aming mga puso may nakikita po kayong mali at sa aming isipan, Panginoon, linisin niyo po ito, tulungan niyo po kami na maitama namin ito upang sa ganon mapagpala niyo po kami, hindi lamang kami kundi ang pamilya, ang iglesia, Panginoon. Salamat po sa biyaya ng Diyos sa inyong salita. Purihin po kayo. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Thank you very much po.